Salamat po. Patuloy po ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat. Kay Senator Ligarda po doon sa bahay niya. Kasama po mismo si Kong Saldi nun, sir. Pag meeting niya doon, si boss, pagpasok nung lipo ni boss, binaba namin yung dalawang maliit. Hello, Architect Boy Marcilia. Magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Ano nangyari dito kay Loren Legarda? Alam nyo nung araw, mga kapatid, mga kababayan, ang taas-taas ng credibility sa akin ito. Isa ako sa mga tagahanga nito nung meron pa siyang regular program sa television. Kung hindi ako nagkakamali, yung Pep Talk at saka The Inside Story. Yan yung mga hinawakan niyang programa dati eh. Pero ngayon, lahat ng paghanga ko sa kanya, lahat ng tiwala ko sa kanya, yung credibility niya sa akin, gumuho lahat. Dito sa pinapakita niyang pagkampi, pagsuporta dito kay Alan Peter Cayetano, nasirang lahat eh. At lumabas pa siya. Lumabas sa media, nagsalita siya tungkol sa paniniwala niya. Yung pagkaka-elect nitong si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore ay illegal at wala daw basihan. Ganyan nakabold magsalita itong si Loren Legarda ngayon. At kinokontra niya yung mga expert sa batas. Ganyan nakakapalang mukha nito ngayon. Hindi niya inaalintana. Binaliwala niya yung mga opinyon ng mga expert sa batas nila Justice Carpio, yung mga taong naging parte sa pagsusulat ng ating konstitusyon na sila Rene Sarmiento. Mga law din ng iba't ibang mga universities at mga eskwelahan dito sa Pilipinas. Pati na yung IBP. Isipin nyo yan. Pinakamalaking organization ng mga abogado dito sa Pilipinas or yung Integrated Bar of the Philippines. Nagsalita sila tungkol sa posisyon nila, tungkol dito sa pagkaka-elect nitong si Senator Win Gatchalian at yung pagkakaroon ng quorum doon sa basihan nila na 12 senators as against 10 na naging 22 nga lang ang total dahil nga si Senator Bato de la Rosa ay pugante na, nagtatago, at ito namang si Senator Jinggoy Estrada ay nakakulong na. Ganyan kakapala mukha ngayon itong si Loren Legarda, humarap sa media, kinokontra lahat ng mga expert sa batas. Kasamahan niya na ngayon itong sila Harry Roque, Ferdy Topacio, Mike Defensor, Banat Bay, Crisette Chu, Sasot, at yung iba pang mga DDS supporters. On the other hand, pati ang House of Representatives at ang Malacanang sinusuportahan yung ginawang kilos nitong sila Senator Tito Soto at Senator Win Gatchalian. At sinasabing sila nga ang legal na majority ngayon diyan sa Senado. Never po tayo nagkakapit ko sa anumang posisyon, pero nandito po ako para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ay ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy po ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Kay Senator Ligarda po doon sa bahay niya. Kasama po mismo si Kong Saldi nun, sir. Pag meeting niya doon, si boss, pagpasok nung lipo ni boss, binaba namin yung dalawang maliit. Ganito kagaling na ito si ngayon. Ganito lang kagaling at ganyan kabold magsalita itong si Senator Legarda. Well, hindi ko naman siya masisisi kung ang dahilan ng kanyang pagkampi dito kay Alan Peter Cayetano ay tungkol dun sa kaso ng anak niya. Na ito nga ay nabigyan ng franchise nung panahon ni Digong Duterte tungkol sa pagdi-deliver sa services ng power sa mga probinsya. At ang naging problema dito nung bata, nung anak niya, hindi na-deliver yung dapat niyang i-deliver
yung kanyang commitment sa kanyang kontrata, pagpo-provide ng kuryente at ilaw sa mga probinsya na kung saan kasama sa kontrata. Hindi niya na-deliver yan, kaya siya idinidemanda ngayon ng gobyerno. Hinahanapan na siya ng accomplishment ng gobyerno natin. At yan ang kinagagalit nitong si Senator Loren Legarda. Ganyan po ang mga senador natin, mga kapatid, mga kababayan. Kahit na sila mismo or kapamilya nila ay may magagawang krimen, may magagawang pagkakamali, ayaw nilang hahabulin sila ng batas. Ganyan po ang pakiramdam nitong mga ganitong klaseng mga senador, ganitong klaseng mga politician. Dahil sa sobrang yaman nila, ang feeling nila exempted na sila sa pagkakamali. Exempted sila sa paghahabol ng batas kung meron silang gagawing krimen, kung meron silang gagawing pagkakamali. Gaya na rin itong nangyari nga kay Jingo Estrada, yung pagkaka-aresto, isipin nyo, natigil yung session sa Senado at sinamahan pa ni Alan Peter Cayetano. Hanggang doon yata sa kulungan. Ganyan na po ang sitwasyon natin dito sa ating bansa. Kampi-kampihan, kahit na meron kang gawing pagkakamali, kahit meron kang krimen, pagkakakampi ka nila, pag mayaman ka, hindi ka dapat nagkakamali, hindi ka dapat nakukulong, kakalabanin mo ang gobyerno, pagbibintangan mo ang Malacanang, pagbibintangan mo ang ombudsman, pagbibintangan mo ang Sandigang Bayan, babaliwalain mo yung kanilang mga ginagawang trabaho na tama. Basta ang sasabihin mo lang, dapat dahil kami ay mayaman, dahil kami ay mga senador, kami ay matataas ang posisyon, dapat hindi nyo kami didemanda. Dapat hindi kami hahabulin ng batas. Ganyan po itong mga klase ng tao na nandiyan ngayon sa Senado. Ganyan po ang mga taong supposed to be ay mga public servant. Ayaw nilang hinahabol sila ng batas. Ganyan kalalaki ang ulo nitong mga ito. Dahil mayayaman sila at nasa matataas na posisyon sila, ang feeling nila, hindi na sila dapat mapaparusahan ng batas. Kahit na ano pa ang gawin nilang krimen. Ganyan na rin po itong si Loren Legarda. Tingnan nyo yung mga pinagkakakatwiran nila. Itong mga 18 mga kargador ng maleta na sangkot din sa iba't ibang klaseng mga krimen, kaya sila na-discharge sa kanilang mga serbisyo, dapat hindi na nga sila tatawaging Marines dahil hindi po maganda ang kanilang record at ikinakahiya sila ng Marine Organization ng mga militar na kabilang nga sa Marines. Itong mga ito, sabit-sabit ang mga pinagsasasabing mga testimony. Pagkakampi ka nila, katulad nitong si Loren Legarda, bigla nilang inaalis sa kwento. Iniiba nila yung kwento at pipilitin nilang mabawasan ng kasalanan. Pero unang-una, yung mga unang testimony nila, kasama itong si Mark Villar, kasama itong si Loren Legarda, pero ngayon, kumbaga nagda-damage control sila. Iniiba nila istorya para mabawasan at para medyo magkaroon tayo ng pagdududa, baka nga naman hindi nakinabang itong si Loren Legarda. Iniba nila kwentong bigla para magkaroon ng lusot itong si Loren Legarda. At ito pa, bumibida pa si Attorney Baligod na kung gusto mo, idemanda mo na lang itong dalawa dahil nagkakamali talaga sila. Yung mga drama nila yan. Bakit nga naman ididemanda ni Loren Legarda yan? Gumagawa na ng paraan itong sila Baligod para medyo mabawasan, medyo magduda ang mga tao na mukhang hindi naman yata nakarating yung pera kay Loren Legarda. Yung mga ganong style ng drama para magduda tayo. Para medyo ma-diffuse ng konti yung pagkakasala. Ma-diffuse ng konti yung hinala natin kay Loren Legarda. Dahil nga itong si Loren Legarda ay kumampi na kay Cayetano na nung una nasa minority siya sa grupo nila Senator Tito Soto. Noon pinagbibintangan sila. Ngayon, sinasalo ng pilit nila Baligod. At ang siya nakakatawa rito, itong si Atty. Baligod ang tagapagsalita na. Yung mga ikinikwento niya na supposed to be ikinikwento dapat ng mga kargador ng maleta. Siya na ang nagiging spokesperson
na hindi naman dapat allowed yan. Dapat kung sino ang naka-experience, sino mismo yung nag-deliver, sino ang nag-handle ng maleta, sino yung kasama daw ni nung kanilang boss na si Saldico, sila dapat ang nagsasalita. Kaya lang, iniiba na nila style ngayon. Ang tagapagsalita na nila ay itong si Attorney Baligo dahil nga sabit-sabit yung mga pinagsasasabi nitong mga kargador ng maleta. Walang consistency. Pag iba na ang nagtanong, sa ibang araw, iba na ang isasagot. Yung mga idinadawit nila dati, hindi na idinadawit ngayon dahil kakampi na nila. So, paano kang maniniwala dito? Ipinipilit nitong si Mike Defensor na credible itong mga ito. Ito raw, nagsasakripisyo para sa bayan. Ito raw ang nakakaalam kung sino ang pinuno nitong nakawan na to, kung sino ang mastermind. Ang problema, Mike Defensor, wala nga credibility itong mga witnesses mo dahil nga sabit-sabit yung mga pinagsasasabi nila. Yan na nga lang pagtanggal mo or pag-iba mo ng kwento dito sa nangyari sa pag-deliver kay Loren Legarda na iniba nila. Paano ka pang maniniwala dyan? Hindi po pwedeng dalhin mo sa korte yan at mamimili ang korte kung alin yung totoo at alin yung hindi. Hindi po pwedeng ganun. Kaya mag-defensor, kahit na ano bang gigil mo, kahit na anong gawin yung mga pagsuporta dyan sa mga 18 kargador na yan ng mga maleta, hindi talaga sila credible. Ang dami-dami ng mga error sa mga pinagsasabi nila at katakot-takot na ang demanda nila ngayon. Isa na dyan si Congressman Abante, si Trillanes, si Congresswoman Laila de Lima at iba pa. Ang dami nang nagdemanda dyan. Hindi ko alam kung hanggang kailan mo susuportahan yan. Ngayong patong-patong na ang demanda ng mga yan. Mag-ingat kayo, mga kargador, dahil darating ang araw talagang bibitawan kayo yan. Isipin nyo, 18 kayong susuportahan nitong sila Mike Defensor diyan sa mga kasong haharapin nyo. Kaya nagkakamali kayo dito sa ginagawa nyo. Maaaring may katotohanan ang iba nyong sinasabi. Ang problema, dinagdagan nyo ang kwento para guluhin ang Pilipinas. Dinagdagan nyo ng propaganda. Ako naniniwala ang iba sa mga kwento nyo, ang iba doon sa kwento nyo ay maaaring totoo. Ang problema, dahil sinamahan ng politika ito, sinamahan ito ng mga DDS plans, nilagyan nyo ng propaganda. So yung mga hindi nyo kakampi, isinama nyo sa kwento nyo. Yung mga kakampi nyo, pilit nyong inaalis sa kwento. Itong ginagawa nitong sila Mike Defensor, nitong mga 18 kargador, sila Marcoleta at yung mga kasamahan niya dyan, mga DDS senators at DDS supporters, pilit nyo talagang ginugulo ang Pilipinas. Pilit nyong ginugulo. Ito ay kasama sa plano nyo para hindi matuloy ang trial ni Sara Duterte. Kasama ito. Destabilization move ang ginagawa ninyo. Hindi ito ordinaryong testimony ng mga tao na gusto lang makatulong sa gobyerno. Inamin din naman ni Mike Defensor na tinutulungan niya financially itong mga kargador na ito. Inamin niya yan. At sooner or later, mapapatunayan ng gobyerno, ng NBI, na talaga ang ginagawa nyo ay mga destabilization move para pabagsakin ng gobyerno. Para hindi matuloy ang trial ng impeachment case ni Sara at lahat kayo, kasama na itong si Mike Defensor, patong-patong din ang kaso nito, at ang mga kasamahan nila, kasama na rin dyan itong si Alan Peter Cayetano, sila Marcoleta, sila Joel Villanueva, at alam natin, meron ding kaso itong si Chis Escudero na sumama na dun sa grupo nila Win Gatchalian. Lahat ng ito, may mga problema sa korte. At kaya kayo gumagawa ng ganitong move. Nabanggit ko ba pati si Marcoleta, meron ding plunder case yan.
Kaya ginagawa nyo itong mga ganitong pagkilos, pinipilit nyo ibagsak ang gobyerno, baka sakali nga maging presidente na si Sara Duterte, iwa-wipe out ang mga kaso ninyo. Kitang-kita yan. Yan po ang galaw na nakikita ko sa grupong ito. Wala po silang ginagawang may pagmamalasakit sa bayan. Hindi po pagmamalasakit sa bayan ito, kundi pagmamalasakit sa kanilang mga sarili na may mga kasong hinaharap. Mag-ingat po tayo sa mga taong ito. Huwag tayong maniwala sa mga pinagsasasabi nila, sa mga ikinikilos nila dahil lahat ng yan ay para din sa kanilang mga sarili. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. Doon po sa mga bago sa akin channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, mag-comment na rin po tayo. Importante po yung subscription ninyo ng mga bago lang dito sa akin channel at wala namang pong babayaran sa YouTube yan. At again, please press like at mag-komento po tayo. Pilitin natin masagot ang mga comment ninyo. At mga kapatid, tulungan nyo akong palawakin itong ating programa. Pakishare po sa ating mga kamag-anak, kakilala, itong ating episode ngayon nang sa ganon marami makaalam, makarinig ng ating mga pinag-uusapan dito sa ating munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita.